Madilim ang kwarto, tahimik ang paligid, at sa gitna ng katahimikang iyon, may isang tanong na hanggang ngayon, hindi pa rin tuluyang nasasagot. Siya si Lloyd Cadena, ang Queen LC ng YouTube Philippines. Isang icon, isang inspirasyon, isang kaibigan ng milyon-milyon. Pero noong Setyembre 2020, isang balita ang gumulantang sa buong bansa. Isang balitang walang kahit sinong handa, at habang lumilipas ang panahon, mas dumadami ang tanong. Ano nga ba ang totoong nangyari sa likod ng kanyang biglaang pagkawala? Ito ang kwento ng kanyang buhay, tagumpay, at ang misteryong bumabalot sa kanyang huling mga araw. Sa malawak na mundo ng digital content, may ilang bituin na ubod ng liwanag na tila walang katapusan ang kanilang presensya, patuloy nagbibigay ng liwanag at inspirasyon sa marami. Si Lloyd Cafe Cadena ay isa sa mga bituing iyon, isang supernova sa YouTube scene ng Pilipinas, na nagbigay ng saya at aliw sa kanyang mga manood. Ang bigla niyang pagpanaw noong Setyembre 2020 ay nag-iwan ng milyon-milyong tao sa pagkabigla, isang kawalan na imposibleng punan. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng malalim na kalungkutan sa kanyang komunidad. Para sa kanyang mga tagahanga, ang Cadenators, higit pa siya sa isang vlogger. Siya ay isang kaibigan, isang virtual na kuya na ang pagpapatawa ay ginagawang pambihira ang ordinaryong bagay. Ang kanyang mga video ay nagbigay ng aliw at inspirasyon sa araw-araw na buhay ng marami. Ang huli niyang tweet, "Healing for everyone," ay tila nagbabasa ngayon na may nakakabagabag na kabalintunaan. Isang banayad na panalangin mula sa isang taong humaharap sa sarili niyang laban. Isang mensahe na nagbigay ng pag-asa sa marami. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi, isang malaking kaibahan sa tawanan na dinala niya sa maraming tahanan. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng malaking puwang sa puso ng kanyang mga tagahanga. Kahit na alam na ang mga katotohanan, nananatili ang isang pakiramdam ng misteryo. Isang buhay na maagang natapos sa kasagsagan nito. Isang kuwento na hindi natapos. Isang kwento na patuloy na nagbibigay inspirasyon kahit sa kanyang pagkawala. Upang maunawaan ang pagkawala, kailangan muna nating maunawaan ang hindi kapanipaniwalang buhay na binuo ni Lloyd mula sa simpleng simula hanggang sa isang kababalaghan na kaantig sa milyon-milyong tao. Isang buhay na puno ng saya, inspirasyon at pagmamahal. Bago pa man sumikat at makilala ng buong bansa, mayroong si Lloyd, isang simpleng batang lumaki sa Parañaque, isang lungsod na puno ng kwento at pangarap. Sa mga makukulay na kalsada at masisiglang komunidad dito, nagsimula ang kanyang paglalakbay. Isinilang noong September 23, 1993 sa Parañaque si Lloyd Cafe Cadena. Isang batang simple, ngunit punong-puno ng pangarap. Lumaki siya sa isang pamilyang hindi marangya. Ang kanyang mga magulang na sina Saturnino Cadena at Lorita Cafe ay nagtatrabaho bilang OFW sa United Arab Emirates. Isang sakripisyong iniwan ang kanilang mga anak upang mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan. Mayroon siyang dalawang ate at isang kuya. Sa murang edad, natutunan na niya ang halaga ng sakripisyo, pagtitiis at pagmamahal sa pamilya. Sa kabila ng distansya ng kanyang mga magulang, natuto siyang tumayo sa sariling paa at humanap ng paraan para mapangiti ang iba. Pinalaki siya ng kanyang mga magulang na OFW. Mga magulang na nagsakripisyo at nagtrabaho sa ibang bansa para mabigyan siya ng mas magandang kinabukasan kahit pamalayo sila sa isa't isa. Ang kanyang pagkabata ay hindi marangya, ngunit puno ito ng pagmamahalan, tawanan at mga simpleng kaligayahan, mga alaala ng pagkakaisa at saya sa loob ng tahanan. Dito nahubog ang kanyang kakayahan sa pagpapatawa, relatable, totoo at galing sa puso, na kalaunan ay magiging tatak ng kanyang karera. Nag-aaral siya sa Olivares College at kalaunan ay nagtapos ng Financial Management sa Colegio de San Juan de Letran. Dito, unti-unting nabuo ang kanyang personalidad. Masayahin, palabiro, ngunit may lalim. Sa Colegio de San Juan de Letran, natutunan niyang harapin ang mga hamon ng buhay estudyante. At dito rin niya nahanap ang inspirasyon mula sa araw-araw na pakikibaka at kagalakan ng kabataan. Kahit bilang isang estudyante, hindi mapigilan ang kanyang pagiging malikhain. Palaging handang magpatawa, magkuwento at magbigay saya sa mga tao sa paligid niya. Isa siyang natural na entertainer, naghihintay lang ng tamang pagkakataon.
Kasama niya sa student organizations tulad ng Alyansa Letranista at Student Council ang ilan sa mga magiging personalidad rin online, kabilang si Mark Averila. Hindi pa man siya sikat noon, ramdam na ng mga taong nakapaligid sa kanya na may kakaiba kay Lloyd. Taong 2010, isang simpleng video ang kanyang in-upload, isang parody ng kanta ni Lady Gaga na Telephone. Walang production team, walang malaking budget, pero may isang bagay na hindi matutumbasan. Ang kanyang natural na charisma. Noong June 3, 2011, isinilang ang kanyang main YouTube channel. Isang parody naman ng kanta ni Shakira na Rabiosa ang kanyang inilabas. At mula ron, hindi na siya napigilan. Dito rin niya unang ibinahagi ang mga raw at authentic na video na sumalamin sa tunay niyang pagkatao. At agad itong minahal ng marami. Sumikat ang kanyang LC Learns series kung saan pinagsama ang katatawanan at realidad ng buhay. Hindi siya scripted, hindi siya perpekto. At yon mismo, ang dahilan kung bakit siya minahal. Hindi siya kailanman nagkunwari, ipinakita niya ang kanyang sarili at dahil dito, naakit ang mga tao sa kanyang nakakahawang personalidad at tunay na saya. Pinagsabay niya ang pag-aaral at paggawa ng content, isang mahirap na balanse, ngunit hindi siya sumuko. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang kanyang content, travel vlogs, cooking videos, challenges, pranks, at higit sa lahat mga kwentong may puso. Umabot sa milyon-milyong views ang kanyang mga videos, at higit sa 252 million views ang kabuuan ng kanyang channel. Kaya naman, inagurian siyang isa sa mga pioneers ng YouTube vlogging sa Pilipinas. Hindi lang siya content creator, isa siya movement. Ang ambisyon ni Lloyd ay pinalakas ng sakripisyo ng kanyang pamilya at ng matinding hangarin na muling pagsama-samahin sila balang araw. Mula sa pagiging batang taga Parañaque, siya ay naging boses ng kabataan at malapit ng baguhin ang Philippine entertainment, isang nakakatawang video sa bawat pagkakataon. Noon ngang 2011, inilunsad ni Lloyd ang kanyang YouTube channel, isang hakbang na magbabago hindi lang ng kanyang buhay, kundi pati na rin ng digital landscape ng Pilipinas. Sa panahong iyon, pumasok siya sa isang hindi pa natutuklasang digital na mundo, isang espasyo na puno ng posibilidad at kakaibang hamon. Gamit lamang ang isang simpleng webcam, laptop, at ang kanyang likas na talino, ginawa niyang comedy gold ang pang-araw-araw na karanasan ng mga Pilipino, mula sa maliliit na kwento hanggang sa malalaking katatawanan. Ang kanyang mga sketch, tulad ng mga ganap sa jeepney, ay nagpakita ng kaguluhan, saya, at katatawanan ng pang-araw-araw na buhay, kaya't agad na nakakonekta sa mga manunood mula Luzon hanggang Mindanao. Ang pagiging relatable ni Lloyd ang kanyang sikretong sandata. Nakita ng mga tagahanga ang kanilang sarili sa kanyang mga kuwento at naramdaman nilang hindi sila nag-iisa sa kanilang mga karanasan. Habang lumalaki ang bilang ng kanyang subscribers, naging siya ang nakakatawang matalik na kaibigan na nais ng lahat. Palaging handang maghatid ng saya at inspirasyon. Pinangunahan niya ang isang kakaibang estilo, mabilis na paghahatid ng jokes at kwento, mga edit na punong-puno ng meme at nakakatawang visuals na madaling tumatak sa isipan ng manood at mga catchphrase na naging bahagi ng pop culture na paulit-ulit na binabanggit ng mga kabataan sa eskwelahan at online. Higit pa sa mga video, bumuo siya ng isang komunidad, isang cadenato nation na pinag-isa ng tawanan, suporta at pagiging totoo sa sarili. Pinatunayan ni Lloyd na ang pagtanggap sa iyong pagkakakilanlan ay maaring humantong sa malaking tagumpay na nagbigay inspirasyon sa isang bagong henerasyon ng mga Pilipinong creators na mangarap at magpakatoo. Habang lumalaki ang impluwensya ni Lloyd, lumalaki rin ang kanyang content. Laging totoo, laging matapang. Ang kanyang iconic na Bright Pink Studio ay naging simbolo ng kanyang masaya at walang pagpapanggap na personalidad. Nag-eksperimento siya sa mga format parodies, LC Learns, magulong pagluto, at mga mapagbigay na challenge video tulad ng I'll Buy Everything You Can Carry. Hindi lang ito para sa tawanan, ito ay mga gawa ng kabaitan, pagbabahagi ng kanyang tagumpay sa mga kapitbahay at tagahanga. Ang kanyang mga kaibigan at pamilya, ang Beck Squad, ay naging minamahal na mga karakter na ginawang tahanan ang kanyang channel para sa milyon-milyong tao.
Umakyat ang abot ni Lloyd sa iba't ibang platform na nakakuha ng milyon-milyong tapat na tagasunod. Bumuo siya ng isang digital na kaharian na itinatag sa tawanan, kabaitan at kulay rosas. Hindi dito nagtapos ang kanyang talento. Noong 2013, bumuo siya ng grupong The Bookmarks, isang kakaibang boyband ng mga manunulat na layuning hikayatin ang kabataan na magbasa. Nakipag-partner siya sa ABS-CBN Publishing at nagsulat ng mga librong Ang Serep Meguele noong 2014, Hopia noong 2015, Mahal Ko Na Siya, Rock Na Ito, year 2016, X-Rated noon naman 2018. Ang epekto ni Lloyd ay higit pa sa mga views. Kinilala siya bilang isang tunay na bituin. Noong 2013, nanalo siya ng Globe Tat Award para sa Best Comedy sa YouTube na nagpapatunay sa kanyang mainstream appeal. Pagsapit ng 2017, pinarangalan siya sa Influence Asia at nakatanggap ng Gold Creator Award ng YouTube para sa 2 channel, isang pambihirang tagumpay. Samantala, lumawak pa lalo ang kanyang presensya sa ibang platforms. Sa katunayan, sumabak siya sa radyo bilang isang DJ at naging isang author na nagpapatunay ng kanyang versatility. Naging DJ siya sa 93.9 IFM at kalaunan sa 90.7 Love Radio. Dito, lalo pang nakilala ang kanyang boses, isang boses na puno ng saya at katotohanan. Ang paglalakbay ni Lloyd mula sa bedroom vlogger hanggang sa media personality ay nagpatunay na ang vlogging ay isang lehitimong propesyon sa Pilipinas. Pinuksan niya ang daan para sa maraming creators na nagpakita na ang pagiging totoo at pagsisikap ay maaring makabasag ng mga hadlang. Si Lloyd ay higit pa sa isang entertainer. Siya ay isang huwaran para sa isang bagong panahon. Sa puso ng paglalakbay ni Lloyd ay ang kanyang debosyon sa pamilya. Ang mga sakripisyo ng kanyang mga magulang bilang mga OFW ang nagtulak sa kanya, hindi lang para sa kasikatan, kundi para muling pagsamahin ang kanyang pamilya. Ibinahagi niya ang pangarap na ito ng hayagan na ginawa itong isang central na tema sa kanyang mga vlog. Sa likod ng kanyang kasikatan, isang simpleng anak lang si Lloyd. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay ay ang kanyang ina na si Lorita Cafe, na mas kilala bilang Mother Queen. Sa tulong ng kanyang tagumpay, napauwi niya ang kanyang ina mula abroad at mula roon, nabuo ang isa sa pinakaminahal na tandem sa social media. Sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi rin siya nakaiwas sa mga batikos. May mga pagkakataong pinuna ang kanyang content at mga jokes na hindi nagustuhan ng ilan. Ngunit sa halip na lumaban, pinili niyang matuto at mas pinili niyang magbigay. Noon ng Enero 2020, pagkatapos ng 24 na taon sa ibang bansa, sa wakas ay umuwi ang kanyang ina, isang sandali ng purong kagalakan para kay Lloyd at sa kanyang mga tagahanga. Pinili niya ang kanyang pamilya ng isang bagong bahay na lumikha ng isang tahanan na puno ng pagmamahalan at tawanan. Ang pagiging mapagbigay ni Lloyd ay umabot sa lahat ng nakapaligid sa kanya na nagpapakita ng init na ipinakita niya online. Noong taong 2020, isang taon ng pandemya. Ngunit sa kabila nito, lalo pang naging aktibo si Lloyd. Noong August 21, 2020, nag-upload siya ng vlog kung saan namigay siya ng tablets sa mga estudyante ng La Huerta Elementary School para sa distance learning. Nagbigay siya ng tulong sa mga nasalanta ng lindol sa Mindanao. Nag-abot ng relief sa panahon ng pagputok ng Taal Volcano. Nag-donate ng PPE sa mga frontliners. Ngunit hindi alam ng lahat na iyon na pala ang isa sa kanyang huling mga videos. Sa huling bahagi ng Agosto 2020, ang makulay na mundo ni Lloyd ay tumahimik. Noong September 1, 2020, na-ospital si Lloyd dahil sa lagnat at ubo. Kalaunan, nagpositibo siya sa COVID-19. Ang kanyang huling tweet na "Healing for Everyone" ay naging isang nakakaantig na tila ba hudyat ng masakit na pamaalam. Hanggang sa dumating ang araw na babago sa mundo ng social media at ang araw na wawasak sa puso ng kanyang pamilya at lahat ng nagmamahal sa kanya. 3 araw matapos siyang magpositibo sa COVID-19. Noong September 4, 2020, hindi na kinaya ng katawan ni Lloyd ang malubhang karamdaman at tuluyan na siyang bumigay. Pumanaw siya dahil sa cardiac arrest.
sa edad na 26. 19 na araw bago ang kanyang ika-27 na kaarawan. Biglaan, hindi inaasahan, at para sa marami, hindi nila matanggap. Nagulat ang milyon-milyong tao sa balita, isang biglaan, tahimik na pagtatapos sa isang buhay na tinukoy ng enerhiya at tawanan. Walang mga huling vlog, tanging isang nakakabinging katahimikan. Bumaba ang tabing kay Queen LC na nag-iwan ng isang pamana na parehong napakalaki at hindi natapos. Ang balita ng pagpanaw ni Lloyd ay nagdulot ng pagkabigla sa internet. Nag-trend ang mga hashtag sa buong mundo habang ibinabahagi ng mga tagahanga at creators ang mga alaala at pagpupugay. Naalala siya bilang isang pioneer, isang collaborator at isang kaibigan na nag-angat sa iba. Pinarangalan ng mga celebrity at media ang kanyang epekto sa Philippine pop culture. Ngunit sa kabila ng opisyal na ulat, maraming netizens ang nagtaka. Paano nangyari na sa loob lamang ng ilang araw ay nawala siya? May mga nagtanong tungkol sa timeline ng kanyang kondisyon. May ilan na nag-speculate tungkol sa complications ng COVID-19. Ngunit walang konkretong ebidensya na sumusuporta sa anumang conspiracy. Sa huli, nanatiling malinaw ang isang bagay. Ang kanyang pagpanaw ay dulot ng komplikasyon ng sakit. Sa kanyang pagpanaw, bumuhos ang mensahe ng pakikiramay mula sa fans hanggang sa mga celebrities sa loob at labas ng bansa. Kabilang na si Mariah Carey na isa sa kanyang mga iniidolo. Ang kanyang pamilya na nagdadalamhati sa kanyang pagkawala ay hinarap ang trahedya ng may dignidad na nagbigay ng ginhawa at kalinawan sa mga tagahanga. Iniulat ng mga internasyonal na outlet ang kanyang pagpanaw na binibigyang diin ang kanyang pandaigdigang impluensya. Sa YouTube FanFest 2020, pinarangalan siya kasama si Eman Nimides. Ang kanyang burol ay punong-puno ng pagmamahal. Subalit dahil sa pandemya, bagamat limitado man ang pisikal na presensya, ang emosyon ay umapaw mula sa mga nagmamahal sa kanya. Isang tahimik na pamamaalam para sa isang napakalakas na presensya. Ang dami ng taos pusong pagpupugay ay nagpatunay na si Lloyd ay hindi lang isang entertainer, siya ay lubos na minamahal. Si Lloyd Cadena ay hindi lang YouTuber. Isa siyang simbolo ng pag-asa, isang paalala na hindi mo kailangan maging perpekto para mahalin, na sa simpleng pagpapatawa ay maaari kang makapabago ng buhay. At hanggang ngayon sa bawat video, sa bawat alaala, parang naroon pa rin siya, ngumingiti, tumatawa, nagpapasaya. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, isang tanong ang mananatili. Kung nabigyan pa siya ng mas mahabang panahon, ano pa kaya ang mga kwentong kaya niyang ikwento? At sa mundong iniwan niya, handa na ba tayong ipagpatuloy ang kanyang sinimulan? Pagkalipas ng mga taon, nananatili ang pamana ni Lloyd Cadena. Siya ang nagbukas ng daan para sa mga Pilipinong creators na ginawang respetadong propesyon ang vlogging. Ang kanyang pagiging totoo, pagpapatawa at pagdiriwang ng kulturang Pilipino ay nagbigay inspirasyon sa isang henerasyon. Bumuo siya ng isang komunidad, nagpakilala ng mga catchphrase at ginawang isang bagay na ipagdiriwang ang pang-araw-araw na buhay. Ang pagiging mapagbigay at debosyon ni Lloyd sa pamilya ang nagpabukod sa kanya, na nagtuturo na ang tagumpay ay pinakamahusay kapag ibinabahagi. Ang kanyang mga channel ay nananatili online, isang digital na monumento sa kanyang buhay at tawanan. Si Lloyd ay isang pioneer, komedyante, pilantropo at minamahal na anak. Bagamat maikli ang kanyang pamamahala, ang kaharian ng kagalakan na kanyang binuo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tao.